Dudumugin ang inyong tinda kapag ito ang ibebenta. Tara, wala na patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng kakanin na gawa sa kamote. Tara, simulan na natin. Siyempre, kakailanganin natin dito ng kamote. Hiwain natin ito ng maliliit para madali itong lumambot or maluto. Yan, maganda talaga kung lubog na lubog at pakuluan lang natin ito ng mga 45 minutes para naman talagang lutong-luto at malambot. At after 45 minutes, i-check natin kung malambot na. Ayan, so patayin na natin ang apoy at hanguin na natin. Okay, so bago natin ito balatan, ay palamigin na muna natin. Next, ayan, syempre, balatan na natin kapag hindi na mainit yung ating kamote. I-mash lang natin ito gamit yung ganitong klaseng tools. Kung wala naman kayong ganito, pwedeng tinidor. Kailangan guys, durog na durog ha. At ngayon, dito na tayo magtitimpla, asin, konti lang. Then maglalagay na ako dito ng ating 4 tablespoon or 1/4 cup ng ube powder. Medyo may pagkamatamis na ito ng konti, kaya hindi na ako maglalagay ng condensed milk. At para naman sa ating glutinous rice flour o yung malagkit na bigas, ay paunti-unti lang muna yung ilalagay ko dito para matansya natin consistency na hinahanap natin. So gamit na malinis sa kamay, syempre ay haluin natin ito. Ayan, okay na to. At kapag yung daliri natin ay dinampi natin dito at hindi na dumidikit, okay na yan. So ito ay pagpapahingayin lang muna natin ng mga at least 10 minutes. After 15 minutes natin ito napapahinga, meron ako dito sesame seed. So, ihahanda ko na to. At syempre, para pantay-pantay yung sukat ng ating bowls, ay gumamit ako dito ng 1 teaspoon na pang-scoop. Next ay ipapalibot lang natin ito at gently massage lang natin para dumikit yung mga sesame. Yan. So, syempre, bago tayo magparito, ay kailangan na mainit yung ating oil over medium heat at kapag nagbabubbles na yung ating stick, okay na to. Sa pagluto naman ito ay mapapansin nyo kapag unang halo ninyo ay mararamdaman nyo pa yung bigat ng ating balls. At later or mga after 3 to 5 minutes, mapapansin nyo na medyo nag-light na yung pinaka-weight ng ating balls. Pag gano'n na at lumulutang-lutang na yung ating balls, ay hayaan lang ito maluto ulit, then hanguin na natin. Ayan guys, talaga naman lumobo pa yung ating balls. Kaya naman kapag nakikita ko na talaga tong right after na lumutang, ay niluto ko pa ito ng another 5 minutes. Hanguin na natin. And now is done our bagong kakanin, kamote balls with sesame. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong flavor ng ating kamote balls with sesame ang ginamit natin dito ngayon sa paggawa ng ating bagong kakanin? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Wow. Yeah. Ang kagandahan nito, hindi siya masyadong matamis. Actually, hindi siya made for pang-patamis talaga o pang-matamis talaga. Kasi na-control natin yung tamis na nilagay natin dito, which is yung ating ube powder. So, kung gusto niyo patamis pa ng konti, dagdagan niyo na ng konting asukal or condensed milk. Pero sa akin, tamang-tama na to. Kasi nakakaumay na talaga pag masyadong matamis. Like it. So, yan po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Whoa. Bye.